Kagaya po ng maraming beses ko nang inuulit-ulit sa ibang mga postings ko, sa lahat ng mga nagtatanong kung paano magbukas ng third eye, lahat po tayo ay may third eye. Lahat po tayo ay ipinanganak na bukas ang third eye. Kaya lang, palibhasa, hindi na po natin ginagamit, lalo na itong henerasyon na ito ngayon. Ito po ay parang muscle. Pag hindi mo po ginagamit ay nag-a-atrophy o nagsasara. Pareho rin po ng muscle, nangihina. Pero lahat po tayo ay may third eye. Nagkataon lang po na yung iba, yung katulad ko, na natiling bukas ng malaki dahil nang ipinanganak akong bukas ito, nagkaroon ako ng magandang pagkakataon na binigyan ako ng regalo na wag ito magsara. Pero struggle po ito. Matagal na panahon na sinusuppress ko dahil hindi ko alam kung paano ko gagamitin lalo na nang mawala na ang lolo ko at saka ang lola ko. Kung gusto niyo pong balikan ng storya ko tungkol dito, malalaman po ninyo. Ngayon lang po ako ulit nagsasalita dahil napapanahon na. Gusto ko pong malaman ninyo na hindi po totoong galing sa demonyo ang third eye. Ito po ay nasa Biblia. In fact, si David, sinabi po niya ito nung panahon na kinakausap niya ang Diyos at nagdadasal siya. Siguro po, kung gusto niyong itanong sa akin kung saang parte yon ng Biblia, maari ko pong sagutin sa pamamagitan po ng pag-message ninyo dahil hindi naman po ako well-versed pagdating dyan. Nagtatanong din po ako palagi sa langit, sa aking spirit guide at sa mga nakatataas na nakakausap ko o dumadating para sabihin sa akin kung paano ko ipaliliwanag ang mga bagay na ito. Ang rason po kung bakit palaging sinasabing hindi ito maganda o galing sa demonyo ay dahil din po sa demonyo. Dinidistort nila yung mga sinasabi sa Bible. So, depende po yan sa interpretation. Ang sabi nila, nung panahon ni Adam and Eve, ni Adan at ni Eva, ang demonyo ang nagsabi sa kanila na pagka kumain ka ng mansanas, ay magiging parang Diyos ka. Parang ang ibig sabihin ay mabubuksan ang third eye mo. Dahil malalaman mo at maiintindihan mo ang maraming bagay na Diyos lang ang nakakaalam. Yan po ha. Mahirap pong i-take ako ng literal. Basta tandaan niyo po, lahat tayo may third eye. Nagiging masama lamang po ang pinaroroonan ng bukas ang third eye pagka nag-isip kayo ng masama, ginamit ninyo po ito para makasakit at manlamang sa kapwa. Ang masasabi ko po, kung gusto ninyo talagang mabuksan ng todo ang inyong third eye, huwag po kayong maniniwala sa kung sino-sinong nagsasabi sa inyo na kaya nilang buksan ang third eye ninyo. Hindi po totoo yun. The only one and the only way is through Jesus Christ. Through meditation, through prayers, and devotion. Kung gusto niyo pong maging ligtas para may basbas ng Holy Spirit, hilingin po ninyo. Kasi lahat po tayo meron yan. Lahat tayo meron yan. Yung tinuturo ko po sa klase ko tungkol sa astral traveling ay may kinalaman sa third eye. Kasi nga po lahat tayo meron yan eh. Lalo na po yung mga taong curious. Yung gustong-gustong makarinig ng mga bagay tungkol sa third eye, tungkol sa astral traveling, remote viewing, ibig sabihin po, yung inyong spirit guide, yung inyong pong gabay, o yung higher self po ninyo, ay unti-unti nang tumataas ang vibration at gusto nang matuto. Gusto nang magamit. Kung gagamitin nyo po ito sa tamang paraan, kung gusto nyo pong mabuksan ng todo, maaari po kayong mag-aral. Pero at the end of the day, ang magagawa ko lamang po sa inyo ay ituro kung paano i-practice ang tamang meditation, ang tamang panalangin upang mabuksan ang third eye ninyo.
pwede ko po kayong i-guide. Yan po ang tinuturo ko sa astral traveling. Kasi pag, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, para po yung muscle. Pag marunong ka nang mag-astral traveling, marunong ka nang mag-remote viewing, palagi mo nang magagamit yan. Palagi nang magagamit yan. Parang nag-e-exercise yung third eye muscles mo. Magbubukas na, unti-unti. Hanggang sa maabot mo kung ano yung karapat-dapat na maabot mo. Pero the only way and the only door, if you want to go and be able to reach the highest spirituality that can be given to you through opening your third eye, through astral traveling and remote viewing, is through Jesus, through the power of praying, through meditation, and through devotion. Lahat po kayong nanghihingi ng panalangin sa akin dito sa TikTok ay ipinagdadasal ko. Kung matatanggal lamang po natin ang hatred o pagkamuhi sa ating puso at kaisipan, anak ko, ang layo ng mararating nating mga Pilipino. Ang layo po talaga. Hindi ko po sinabing wag lumaban sa kasamaan. Dapat po labanan ng kasamaan. Pero kilalanin ninyo kung sino ang inyong linalabanan. Hilingin ninyo na malaman ninyo para hindi kayo nagkakamali. Huwag kayong mga alipusta. Magsasabi ng masasakit na salita pag hindi ninyo nauunawaan o hindi naiintindihan. Dahil lahat po ng bagay na lumalabas sa ating bibig o galing sa ating isip na isinusulat natin, ang balik po niya na ay 100,000 beses. Kung ano po yung linagay ninyo, yun kayo. Kaya mag-iingat yung mga bashers. Huwag po. Matutong gumalang sa kapwa. Matutong gumalang sa matatanda. Igalang ninyo si Ama. Igalang ninyo si Ina. Igalang ninyo ang Diyos. Kung gusto niyo magbukas ng third eye ninyo, ganun lang po ang paraan at yun ang the best. Kasi you will be very, very well protected and I will guide you. Next Saturday po, sa 16, November 16, may klase po ako ng astral traveling. Uli. For this month, yan na po yung last. For this month. Next month na po uli. Medyo busy tayo. Ang daming gustong matuto. Pero hindi po lahat ng gustong matuto ay nakakarating o matutulungan. Kasi depende po yan sa antas ninyo. Kung may dahilang iba, ipagdasal ninyo. Dahil kung karapat-dapat kayo, makakarating kayo. Matuturuan kayo at makikita ninyo ako. November 16 po, meron ako uli. Yung pong nagtatanong, palagi pong tinatanong nila kung paano makapagparehistro. Pumunta lang po sa profile ko, pwede ninyo pong i-click yung Spiritual Alchemy PH. O mag-email sa spiritualalchemyph@gmail. Mahal ko po kayo. Gusto ko pong makatulong. Gusto pong maitaas. Gusto ko pong maitaas ang frequency ng halos lahat. Hindi ko man mailigtas ang majority. I'm sure marami akong matutulungang maitaas at mabago ang frequency at makatulong sa kaluluwa ng mga kawawa naman. God bless you po.